Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong tatalakayin ngayon ang series na Conflict Resolution is Christ-Centered. So, ating tatalakayin ang talatang Colossians chapter 3 verse 17 ang sabi rito, "At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama." So, punta tayo sa unang katuruan, sa unang teaching. Ang sabi rito, conflict must have a common goal. So, kapag nag-aaway nga ba tayo, anong goal natin? Kapag nag-aaway ba ang isang tao, ang dalawang mag-asawa, ano nga ba ang kanilang goal? Ang goal ba nila ay para maghiwalay? Ang goal ba nila ay para ayusin? So, ano ang kanilang tawag doon? Ano ang kanilang gustong makamit sa pag-aaway na yun. So, dapat kapag conflict must have a common goal. So, dapat kapag nag-aaway ang isang mag-asawa, dapat ang goal nila ay ayusin ang problema. Dapat sabi common goal. Hindi pwedeng magkaiba. Yung isa gusto nang maayos, yung isa gusto nang maghiwalay. So, hindi dapat. So, dapat conflict must have a common goal. Pareho nyong gustong ayusin yung relasyon, pareho nyong gustong isolve yung problema. So, ayun. Sa ikalawang teaching ang sabi rito, conflict must be settled in Christ. So, kung ano mang problema, kung ano mang conflict sa relasyon, dapat naaayos yan sa pamamagitan ni Kristo. So, dapat dalawa kayong Kristiyano na nagmamahalan, dapat ayusin nyo yung inyong problema o yung inyong conflict sa pamamagitan na si Kristo ang gitna, na si Kristo ang pinakandahilan, no? Ba't ba tayo nag-aaway? Nag-aaway ba tayo para sa Lord? Nag-aaway tayo para kay Kristo, para patatagin pa tayo. So, ganun. So, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, conflict must end for God's glory. So, dapat every time na natatapos yung conflict or nagwawakas ang isang problema, dapat maiisip natin na ang Lord ang may bigay nun, na gusto tayong patatagin ng Lord, gusto tayong turuan ng leksyon ng Lord na binigay niya yun sa atin para dapat magkaroon tayo ng realization na binigay niya yun sa atin para patatagin pa yung relasyon natin. So, kasi kung hindi natin iisipin o hindi natin ituturing na galing sa Panginoon yung problema na yun, galing yun sa diablo, no? So punta tayo sa application. Paano nga ba natin ito mai-apply sa totoong buhay, no? So, sabi, fight with a common goal. So, tayo kapag nag-aaway, dapat pag nag-aaway tayo, dapat meron tayong common goal. Dapat merong parehong goal ang isa't isa, no? So, dapat ang goal natin is maayos yung problema. Dapat ang goal natin is kaya tayo nag-aaway dahil para patatagin tayo ng Panginoon. So dapat may ganung goal, no? Ang goal nyo, ayusin yung problema, hindi magpawasak doon sa problema. So, punta tayo sa ikalawang application na sabi rito, fight with biblical rules. So, tayo, kapag nag-aaway tayo, syempre, pag-aaway naman sa mag-asawa, hindi yan maiiwasan. So, dapat kapag nag-aaway, mag-set tayo ng rules, biblical rules. So, ibig sabihin, pag nag-aaway, dapat bawal sumigaw, bawal magtaas ang boses. Kunyari, sabihin mo sa asawa mo, ito ang rules natin. Pag nag-aaway tayo, bawal magtaas ng boses. Ganun ba? So, magkaroon ng biblical rules. Magkaroon kayo ng rules tuwing nag-aaway. Mag-set kayo ng patakaran sa pag nag-aaway kayo. Tulad ng mga ganun nga, bawal magtaas ng boses pag nag-aaway, ganun. So, sa ikatlong application, ang sabi rito, fight for the glory of God. So, mag-away tayo para sa Panginoon. Mag-away tayo para sa Lord. So, isipin natin na kaya tayo nag-aaway, yan ay bigay ng Panginoon, yan ay mission sa atin ng Panginoon na kailangan natin lampasan. So, dahil sa glory ng Panginoon, binibigyan tayo ng ganan para mas patatagin pa tayo, no? So, yun lang. Napakaraming natutunan sa araw na ito. Maraming salamat, bro. And glory to God.